Sa mapagpalang umaga po sa atin lahat sa pangalan po ng ating dakilang Diyos na buhay. Sa magandang umaga po, Pastor Bobby Librado, Pastor Cynthia, at Pastor Joel, at sa lahat ng ating mga kapapastor, mapagpalang umaga po sa ating lahat. At isang malaking pribileyo na muli ay makapagbahagi ng salita ng ating Panginoon sa mga magigiting na mga prayer warriors. Sa ating lahat ang pagpapalan ating Panginoon. Buksan po natin ang banal na kasulatan sa Deuteronomy chapter 30 verse 19 to 20. Dito po tayo kukuha ng pag-aaral po ng salita po ng ating Panginoon. Amen. Deuteronomy 30 verse 19 to 20. This day I call the heavens and the earth as witnesses against you, that I have set before you life and death, blessing and cursing. Now choose life so that you and your children may live, and that you may love the Lord your God. Listen to His voice and hold fast to Him. For the Lord is your life, and He will give you many years in the land He swore to give to your fathers, Abraham, Isaac, and Jacob. Pagpalain ng Panginoon ang pagkabasa ng salita ng Panginoon. Tunay po na nagsalita po, amen, ang lingkod ng Diyos sa pamamagitan po ni Moises, na kung saan ay siya po'y nananawagan, na kung saan ay pumili, amen, ang tao na magandang buhay o kamatayan, pagpapala o sumpa. Ang sabi nga, makapaid ng Panginoon, now choose life so that you and your children may live. So umagang ito makapaid, dalhin ko kay salita ng Panginoon sa topic na nagsasabing the results of your choices. Ang mga resulta ng iyong pagpipili. Sa ating buhay, isang napakagandang bagay na tayo po ay binigyan ng Panginoon na tinatawag na the power of choice, na tayo po ay may kalayaan na piliin ang gusto natin gawin sa ating buhay. At kalakip nito ay nakasalalay sa ating pagpipili. Yung tinatawag na resulta ng lahat ng mga bagay na kung saan ay ating matatamo pagdating ng tamang panahon. Sa ating buhay, amen, ay napakagandang bagay na kung saan ay tayo po ay nakakapamili. Amen. Katulad sa pagising natin sa umaga. Amen. May pinipili tayo na kung saan ay gusto natin gawin, pero isang bagay po na pinakamagandang piliin po ay ang manalangin sa ating dakilang Panginoon. Di po ba madalas po nangyayari sa atin every time na tayo po ay dadalo sa gawain ng Panginoon, ang dami natin pinipili na kung saan ay ating isusuot. Kaya minsan po ay nauubos yung ating oras, pero sa buhay po natin napakagandang bagay, amen, na kung saan makikita po natin na tayo po ay binigyan ng kalayaan ng Panginoon, na kung saan ay piliin natin yung the best para po sa atin at sa ating Panginoon. Kaya sa ating buhay, kapatid, ay makikita natin ang resulta ng ating mga pagpipili. Sa Biblia po, kapatid, ay punong-puno na kung saan ay ang mga tao ay namili ng kanilang gustong gawin sa kanilang buhay. At ang resulta po, amen, ay kaakibat ng kanilang pagpipili. Katulad po ni Adan at ni Eva, na kung saan ay isang napaka-pribileyong tao, na kung saan sila po yung unang tao na kung saan ay nilikha ng ating Panginoon. Ba't ko sinasabi napaka-pribileyo at napakaganda ng buhay ni Adan at ni Eva? Amen? Saan ka nakakita na kung saan ang lahat ng bagay ay binigay na ng Panginoon, inihanda na ng Panginoon, yung kanilang gagawin sa araw-araw at yung kanilang kakanin sa araw-araw. Bonus pa po, yung tinatawag na wala po silang biyanan. Amen. Kaya napakagandang buhay po ang nangyari po kay Adan at Eva, na kung saan ay nandoon ang tinatawag na pribileyo. Kaya lang, ang sabi ng Panginoon ay ganito, lahat ng bagay ay pwede nilang kanin sa garden. Amen. Na kung saan ay pinagbawal po ng Panginoon. Isang bagay ang sinabi ng Panginoon, wag lang ninyong kanin yung bunga ng puno
na nagtuturo ng mabuti at ng masama. Dito makikita natin, mga kapatid, bagamat binigyan ng power of choices ang unang nilalang, pero sa kanilang pagpipili po ay nagkaroon ng problema. Itong si Eva po ay natukso na kung saan ay pinitas po niya at kinain po yung bunga ng puno na nagtuturo ng mabuti at ng masama. At dahil po dyan, mga kapatid, ay masasabi natin, ito yung una na kung saan ay makikita natin ang disobedience na mga unang tao noon. At the same time ay nagsuffer sila. Ang ganda ng buhay sa garden, pero nung sila po ay nagkasala, sila po ay sinumpa ng Panginoon. Ang babae po ay sa tuwing siya po ay manganganak ay nanganganib ang kanyang buhay. At yung lalaki na kung saan ay ang ganda ng buhay noon, napipitas na lang, hindi na po siya mahirapang kumain. Pero ngayon ay kinakailangan, amen, paghirapan po niya yung kanyang kakanin. Kinakailangan pagtrabahuhan po niya, mga kapatid. At the same time, sila po ay pinalayas ng Panginoon doon sa Garden of Eden. Makikita natin, mga kapatid, maging itong si Haring Saul ay mapapansin po natin, amen, na maganda yung kanyang simula sa paglilingkod sa Panginoon bilang hari po ng Israel. At alam po natin, mga kapatid, ay pinili po si Haring Saul sa pamagitan po ng bayan ng Israel na kung saan sila po ay nainggit, sila po ay nagnais na magkaroon sila ng hari katulad po sa ibang bansa na nakapaligid sa kanila. Kaya nga nalumbay ito sa Samuel, pero sabi ng Panginoon, huwag ka malumbay sapagkat hindi ikaw, kundi ako ang kanilang tinatakwil na kung saan ay maging hari. Kaya doon sa pagpipili po kay Haring Saul, ang nakita po talaga ni Samuel doon ay yung tindig, tikas at yung laki. Amen. Na kung saan ay makikita na kung saan ay tumingin po si Samuel sa tinatawag na physical appearance. Ang ganda po ng simula ni Saul, pero dumating po yung time na yung kanyang disobedience ay katulad po ni Adan at ni Eva. Nagkaroon ng disobedience, amen, na sabi po ng Panginoon ay lipulin lahat na ang kaaway ng Israel. Pero no, natukso po itong si Haring Saul na kung saan nakita po niya yung mga matatabang hayop at the same time ay tinira niya, mga kapatid, amen, ang para sa ating Panginoon at hindi po niya pinatay itong si Haring Agag. Kaya nga sa ating buhay, kapatid, nagsuffer po na tinatawag na resulta ng pagpipili po ni Haring Saul na gawin yung kanyang nais, pero nagsuffer po ito, mga kapatid, saan ay hindi po kinalugdan ng ating Panginoon. Kaya nga po ang sabi po ni Samuel, to obey is better than sacrifice. Pinakamagandang bagay po sa ating paglilingkod sa Diyos ay lagi po nating pipiliin ang ating Panginoon. Alam din po natin, mga kapatid, nung si Saul ay itinakwil na ng Panginoon bilang hari, siya po'y pinalitan sa pamagitan po ng isang teenager na walang iba kundi itong si David, na kung saan ay lahat ng Book of Psalms, amen, ay iyan po ay mga salita, mga awit na kung saan ay pagbibigay pugay, pagbibigay puri sa ating Panginoon, amen. Dumating ang time ng si David po, amen, na siya na po yung humalili na hari po doon kay Haring Saul, amen, ay dumating po yung time na kung saan ay panahon ng digmaan, pero mas pinili po ni Haring David na siya po ay mamahinga. Nagpaiwan po siya doon sa kanyang kaharian at the same time ay habang po siya doon ay nasa pinakatuktok ng tore, nakita po niya itong isang babaeng naliligo na walang iba, ang pangalan po niya ay si Bathsheba. Amen. Saan ka naman nakakita, mga kapatid, na naliligong babae na kung saan ay hindi man lang nagtago, amen, bagkus ay nakita po, mga kapatid, doon sa panahon po ni Bathsheba, kasi ito yung time na kung saan siya po yung naglilinis, amen, na kung saan ay katatapos lang po niya ng tinatawag na bunga ng dalaw, mga kapatid. Kaya doon, mga kapatid, ay nung makita po ni Haring David na maganda po yung babae, amen, pinili po niya na kung saan ay pinatawag itong si Bathsheba at sa kanya ito ay sinipingan.
At alam po niya mga kapatid na may asawa itong si Bathsheba. Kaya lang, amen, siguro naisip ni Haring David na maaring magbunga yung kanyang ginawa kay Bathsheba. Kaya na dumating itong si Uriah, ay gusto ni Haring David na pauwiin kaagad, amen, para makaulayaw ni Uriah yung kanyang asawa. Pero, amen, pinili po kasi ni Uriah na kung saan ay manatili po doon sa kaharian at siya po'y nagpakalasing. Amen. Kaya dahil sa hindi po nakita ni David, amen, na sumunod itong si Uriah, pinadala po niya ito sa digmaan at ito po ay namatay. Amen. Ibig sabihin, amen, sa pagnanasa po ni Haring David, amen, na kung saan ay kanyang makatuluyan itong si Bathsheba o pagnanasa niya, amen, mapagtakpan ang kanyang ginawang kasalanan, siya po'y nagplano na si Uriah po ay ipadala sa digmaan para ito po ay mamatay. Kaya resulta po ay nagkaproblema ang bayan ng Israel sa pamagitan po ng pamilya ni Haring David. Kaya kung titingnan natin, maging ang mga strongest people ay pwede po, amen, na mawala o yung desisyon sa kanilang buhay po ay sila po ay mapahamak. Sa ating paglilingkod sa Panginoon, kung titingnan po natin, marami, amen, na kung saan ay mapapansin po natin, maging si Haring Solomon, pinakamatalinong hari sa bayan ng Israel, sa buong mundo, amen, na sinabi ng Panginoon, na-repeat lang po yung tinatawag na kasalanan ng kanyang ama sa pamagitan po ni Haring Solomon. Amen. Sa sobrang talino po ni Haring Solomon, nagkaroon din tinatawag na kapayapaan. Pinili po niya ang tinatawag na gamitin po yung kanyang likas na karunungan. Amen. At doon ay bawat bansa siya po ay nakapag-asawa. Amen. To make a story short, sabi nga Macpaid ay 700 ang kanya na pangasawa at 300 po yung makakabit Macpaid. Sa ating buhay ay mapapansin po natin, amen, ang maling desisyon po ni Solomon, amen, ay natangay po siya ng kanyang tinatawag na sariling pagdesisyon sa kanyang buhay na gusto niya nakatahimikan, pero hindi po naging katahimikan sapagkat yung kanyang mga naging asawa ay puro mga hindi mananampalataya ng ating Panginoon. Kaya nga sa ating paglilingkod sa Diyos, amen, bilang mga pastor, mga members of the church, kung kayo po ay dalaga at binata, piliin po ninyo ang inyong mapapangasawa po ay mga lingkod ng Diyos para hindi magkaroon ng conflict ang inyong pamilya na bubuin. Kaya sa ating buhay Macpaid, mapapansin po din natin, maging itong si Lot sa panahon po ni Abram, na tinawag po ng Panginoon itong si Abram, amen? Nasa pangako ng Panginoon, siguro narinig po ni Lot yung pangako ng Diyos kay Abram na siya ay pagpapalain, at ang sino mang magpala kay Abraham ay pagpapalain, at si Abram ay maging pagpapala. Kasama po niya Macpaid, lingkod ng Diyos, amen? Matuwid si Lot, matuwid din yung kanyang tiyuhin, at the same time, Macpaid, nagka-probleme. Amen. Kasi ang sabi ng Panginoon kay Abraham, huwag kang magsasama maliban sa iyong pamilya. Kaya nga, nangyari po doon, amen, parehas silang pinagpala. Dumating ang time na kung titingnan po natin, Macpaid, pinamili po ni Lot itong kanyang tiyuhin. Nasabi daw, Macpaid, nag-aaway na yung ating mga pastol. Ano ang gagawin natin? Kung ikaw ay pupunta sa kabundukan, dito ako sa kapatagan. Pag pinili mo yung kapatagan, ako ay sa kabundukan. Ito ang pinakamas sakit na sitwasyon, amen, na nangyayari po sa ating kasalukuyan. Kung sino po yung pinakabata, siya po ang nagdidiman, unlike na mga nakakatanda. Kaya nangyari doon, Macpaid, amen, ang sabi ng Panginoon, dahil pinahintulutan po ni Abram na mangyari, Macpaid, na unang namili itong kanyang pamangkin. Ang sabi ng Panginoon sa kanya nung siya po ay nasa kabundukan, ang sabi po ng Panginoon, Abram, masdan mo ang iyong paligid mula sa iyong kinatatayuan at sa naaabot ng iyong mga paningin. Ang sabi ng Panginoon, iyan ay ibibigay ko sa iyo. Kaya nangyari daw, Macpaid, amen, ang consequences ay ganito.
Nung pinili ni Lot na siya po ay manirahan doon sa kapatagan, nung una po ay malayo po siya doon sa kabisera. Amen. At dumating ang time, palapit po siya doon. Matuwid na tao itong si Lot, kaya lang sa kanyang pagpipili na pinangunahan niya po ang kalooban ng Diyos na dapat ay yung nakakatanda na desisyon, pinili po ni Lot na siya po ay pumunta po doon sa kabisera. Kaya nangyari doon, kapatid, ang buhay po ni Lot ay nagkaroon ng malaking problema. Kaya sa ating buhay, mga kabataan, ingatan po natin, amen, na tayo po ay palagi pong magpasakop sa ating mga leaders, tayo po yung laging magpasakop sa mga nakakatanda sapagkat alam nila, amen, yung mga bagay na kung saan ay dapat gawin. Kaya nga sa ating buhay, kapatid, mapapansin po natin, ang buhay po ni Abraham, grabe, siya po ay isang mapagparayang tao. Imagine, dahil sa kanyang kababaang loob, nagpakita ang Panginoon sa kanya at sinabi ang mangyayari sa Sodom at Gomora. Ganun pa man yung pagmamalasakit po na nakakatanda doon sa nakakabata, siya po'y namagitan. Ang sabi niya sa Panginoon, Panginoon, kung may 50, lilipulin mo ba ang Sodom at Gomora? Hanggang sa kanyang bargaining, mga kapatid, umabot ng 10. Ang sabi niya doon, Panginoon, siguro, Panginoon, makulit ako. Pero sabi niya, Panginoon, ay ganito, kung meron 10, ililigtas mo ba yung mga matutuwid? Ang sabi ng Panginoon, alang-alang doon sa mga 10. Amen. Hindi ko lilipulin ang Sodom at Gomora. Pero ang problema, kapatid, wala po talaga 10 eh. Amen. At alam naman po natin nangyari. At ang tagubilin po ng Panginoon, nung tumakas po ang pamilya ni Lot, ang sabi ng anghel ng Panginoon sa kanila, kung kayo'y makarinig, kayo ay magpatuloy sa paglalakbay at huwag kayong lilingon. Pero yung asawa ni Lot, grabe, lumingon talaga at kaya po, ang resulta ng kanyang di pagsunod sa tinig ng anghel ng Diyos, siya po'y naging isang haliging asin. Sa ating buhay, mga kapatid, amen, there is a way which seems right to a man, but the end thereof are the ways of death. Kaya sa ating pagpipili, mga kapatid, maging maingat tayo sapagkat marami po ngayon ang napapahamak at alam po natin, amen, bilang mga lingkod ng Diyos, ito na yung huling panahon natin kung saan tayo po ay nasa mundong ito, mga kapatid. The saddest verse in the Bible, mga kapatid, sabi po ng Panginoon, and whosoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire. Amen. Ito yung nakakalungkot, amen, na sa kabilang buhay, amen, hahanapin natin kung nakasulat yung ating pangalan, amen, pero kung hindi matagpuan ang pangalan mo, ang sabi po ng Panginoon ay ganito, ikaw ay bubuksan uli yung isang aklat na mga gawa. To make a story short, amen, ilan po ba ang mabuti nating gawa? Ilan po ba yung tinatawag na mga nagawa nating marami? Siguro, makapit ko ako magsosoma, makapit, mas marami ang mga pangit na ginawa po natin, makapit. Kaya kung titignan natin, makapit, ang sabi nga ng Panginoon, amen, ang lahat ng hantungan nito, makapit, ay kaparusahan kung tayo po ay hindi nasumpungan ang pangalan natin sa aklat ng buhay at yung ating mga gawa ay hindi po naging waso sa ating Panginoon. Heaven or hell, the choice is yours. Sa ating pagpipili, kapatid, amen, dito pa lang sa mundong ito, piliin na po natin kung ano yung ating lugar na pupuntahan sa kabilang buhay. Sapagkat ang Panginoon ay nagsabi doon na ang impyerno ay lugar na kung saan ay hindi namamatay ang apoy. Ito ay punong-puno ng pagnanangis. Ito po ay mga ngipin ay nangingilo, mapait, at ito'y lugar na kung saan ay walang hanggang kaparusahan. At sabi daw, mapait, ito yung lugar na dapat ay ating iwasan, kapait. Kaya sa ating paglilingkod sa Panginoon, ang sabi po ng Panginoon, he who that has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. Kaya sa ating buhay, mapait, napakahalaga ng church sa ating buhay. Ito'y lugar ng ating spiritual growth, ito'y lugar ng pagbabago, ito yung lugar na kung saan tayo po'y nire-restore ng Panginoon. Ito yung lugar na kung saan tayo po'y sumasamba sa ating Panginoon. Ito yung lugar na kung saan tayo po'y nakikipag-fellowship, tayo nagbibigay ng puri sa Panginoon, tayo po'y nananalangin at nag-i-encourage sa bawat isa sa atin at the same time. Ito yung lugar na kung saan ay napakagandang lugar na kung saan ay dapat tayo ay matuwa.
Kaya nga sabi po ni David, I was glad when they said unto me, let us go into the house of the Lord. Amen. Kaya nga sa ating buhay, huwag po natin baliwalain ang salita ng ating Panginoon. Muli nagsalita ang Panginoon, ang sabi niya doon, ang lahat na may pakinig upang makinig ay makinig. Amen. Sa ating buhay, amen, even the demons did not want to go to hell. They begged to Jesus to send them into the pigs instead. Kaya nga sa ating buhay, kapatid, heaven is real and hell is real also. Kaya kinakailangan tayo po ay pumili. Ang demonyo nga, ayaw nila doon eh. Ang sabi nila sa Panginoon, Panginoong Jesus, narito ka ba para kami ay parusahan? Ang sabi niya, kapatid, pahintulutan mo kami na kami ay pumasok doon sa mga baboy. Kung titignan natin, kapatid, ang demonyo nga natatakot doon sa hell, how much more sa ating kapatid? Kaya hell is not an accident, it is a choice. Hindi po ito aksidente, ito po yung resulta ng ating pagpipili. It is a choice of a pool na kung saan ito po yung pinili, madalas na pinipili po talaga ng mga mangmang. Pero ang mga marurunong sa salita ng Panginoon, amen, naniniwala po ako, hindi po natin gusto na tayo po yung mapunta sa impyerno. Amen? Ito yung lugar na kung saan pag nandun ka na, hindi ka na pwede bumalik. Ito yung wala na pag-asa, ito yung walang liwanag, doon walang tubig, walang aircon, amen, walang kapayapaan, sapagkat doon ay punong-puno na tinatawag na pagnanangis, punong-puno ng kaparusahan, kapatid. Kaya ito rin, kapatid, amen, it is for those Christian that being deceived. Huwag kayong magtaka, kapatid, marami rin po na mga Kristiyano na pwede pumunta roon kung sila po ay ma-deceive, sapagkat ang sabi po ng salita ng Panginoon, the devil who deceived them was cast into the lake of fire and brimstone where the beast and the false prophet are, and they were tormented day and night forever and ever. Marami po talaga ang madadaya, lalo na sa ating kapanahunan, sapagkat marami na po ngayon ang mga bulaang propeta na naglipa na, mapait. Kaya sa ating buhay, mapait, ang sabi nga ni Pablo, nagtataka ako na kayo'y mabilis na bumabaling sa ibang ebanghelyo. Nagtataka ako na tumalikod kayo sa Kanya na tumawag sa inyo sa pamagitan ng biyaya ni Kristo. Walang ibang ebanghelyo, ngunit may ilang tao ginugulo kayo at gustong ibahin ang ebanghelyo ni Kristo. Ngunit kahit kami o isang anghel mula sa langit ang magpahayag sa inyo ng ebanghelyo na iba sa ipinapahayag namin, ay dapat supain. Sa ating buhay, wala na pong ibang ebanghelyo tayo na dapat pong puntahan eh. Isa lang ang Diyos, amen, isa lang, mapait, na kung saan tayo po ay sumasampalataya sa ating dakilang Diyos na pinaglilingkuran. Kaya kung mapapasin po natin, mapait, ang sabi nga ng salita ng Panginoon, ang impyerno po yung lugar na kung saan ay maraming backslider, na kung saan ay hindi nakapanumbalik sa ating Panginoon, sapagkat ang sabi ng Panginoon, marami ang magsisitalikod sa akin, ang sabi po ng Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, ang makapagtiis hanggang sa wakas, yaon lamang ang maliligtas. Pinakamahirap pong kalagayan yung tinatawag na backsliding in heart, na nakikita mo siya, na masaya, nagpupuri sa Panginoon, pero yung kanyang puso ay malayo sa ating Panginoon. Kaya nga sabi ng Panginoon, halina kayo ay magsipanumbalik sa akin, kayong mga tumalikod sa akin. Ang mga backslider ay may puwang pa sa Panginoon hanggat sila nabubuhay. Pero pag sila po ay namatay, na backslider, mapait, amen, impyerno po yung kanilang patutunguhan, mapait. Ang sabi, mapait, it is for those who are deliberately sinning. Sa ating paglilingkod sa Panginoon, tinawag tayo ng Diyos, amen, hindi para tayo, mapait, ay manatili sa pagkakasala, kundi tayo, mapait, ay magkaroon ng bagong buhay. Sa ating paglilingkod sa Panginoon, sabi po ni Pablo, let them name it in the name of Christ, depart from any form of iniquities. Kaya sa ating buhay, kapatid, dapat po ay maunawaan natin na ang isang Kristiyano ay hindi na po dapat magkasala, sapagkat ang sabi po ng ating Panginoon, 1 John chapter 3 verse 8, ang gumagawa ng kasalanan ay sa dyablo, sapagkat buhat pa ng pasimula ay nagkakasala ang dyablo. Sa bagay na ito, nahayag ang anak ng Diyos upang iwasak ang magawa ng dyablo. Sa ating buhay, kapatid, amen, hindi na tayo alipin ng dyablo, kundi tayo po ay malaya na kung saan ay tinubos tayo ng ating Panginoon bilang isang mananampalataya. Amen.
alam natin ang meaning ng kasalanan. Ang kasalanan po, ang sabi po dyan, ang isang bagay na alam mo tama, hindi mo ginagawa, ito ay kasalanan. Kaya nga sa ating paglilingkod sa Panginoon, tayo po ay manatili. Whosoever is born of God doth not commit sin, for his seed remaineth in him, and he cannot sin, because he is born of God. Sa ating buhay mga kapatid, ang binhi na ibinigay ng Diyos sa atin, walang iba kundi ang salita niya, yung Espiritu niya na kung saan ay nagbibigay ng buhay sa atin. Kaya nga si Haring David sabi niya, ang iyong kautusan o Diyos ay aking itinago sa aking puso upang ako'y huwag magkasala laban sa iyo. Kung ikaw po'y punong-puno ng salita ng Diyos, amen, hindi ka magkakasala sapagkat alam mo na sabi nga ng ating Panginoon, hindi lang tayo, amen, na tagapakinig, kundi tayo po'y tagasagawa ng salita po ng ating Panginoon. Kaya nga sabi po ng salita ng Panginoon, amen, ay ganito, if we deliberately keep on sinning, after we have received the knowledge of the truth, no sacrifice for sin is left, but only a fearful expectation of judgment and of raging fire that will consume the enemies of God. Kung tayo po'y patuloy na nagkakasala, ang tawag po sa atin ng Panginoon, tayo po'y magiging kaaway ng ating Panginoon. Kaya sa ating buhay, kapatid, ang impyerno po hindi aksidente, ito po ay resulta ng ating pagpipili. Amen. It is for those who obey not the gospel. Ito po matindi kapatid, marami po ngayon, amen, kahit pinangaralan mo ng salita ng Panginoon, kahit ang Biblia po'y laging naka-apply, naka-download sa kanilang mga cellphone, binabasa, pero nakakalungkot doon kapatid, hindi po nila sinunod ang salita po ng ating Panginoon. Kaya sabi ng Panginoon, in flaming fire, taking vengeance on them that know not God, and that obey not the gospel of our Lord Jesus Christ, who shall be punished with everlasting destruction from the presence of the Lord and from the glory of His power. Amen. Marami po naniniwala may Diyos pero hindi nila kilala ang ating Panginoon. Pero salamat sa Panginoon, inireveal ng Panginoon sa ating mga kapatid. Sabi po ng salita ng Panginoon, dakila ang hiwaga ng ating reliyon, Diyos na hayag sa laman. Kaya salamat na kilala natin ng ating Panginoon sapagkat sabi nga sa patriarka ipinangako ang Kristo, ang kataas-taasan Diyos, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya sabi po ng salita ng Panginoon, hintayin natin yaong mapalad na pagpapakita ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo, makapit. Sa ating buhay, makapit, the choice is yours, amen, but the result, makapit, ito yung atin dapat pong tandaan. Amen. Kung gusto mong umani na magandang buhay, amen, kinakailangan tayo lumakad ayon sa nais ng ating Panginoon. Heaven or hell, mas piliin po natin ang tayo po'y mapunta sa langit sa pamagitan po ng paglilingkod sa Panginoon. When we walk with God according to His Word, amen, we will follow His Word, living a holy life and holding fast our faith, and we know our destination. Amen. Kaya nga sa ating paglilingkod sa Panginoon, amen, piliin natin yung langit sapagkat ang sabi po ng Panginoon, but our citizenship is in heaven, and from it we await Savior, the Lord Jesus Christ. Amen. Sa ating paglilingkod sa Panginoon, ang sabi po ni Joshua, amen, kung sa tingin ninyo ay masama ang maglingkod sa Panginoon, mamili kayo ngayon kung sino ang inyong paglilingkuran. Ang sabi po ni Joshua, makapatid, but as for me and my house, we will serve the Lord. Piliin natin na tayo po'y maglingkod sa Diyos ng buong puso at buong kaluluwa at ang resulta nito ay napakaganda. Langit na ating pangarap sa piling po ng ating Panginoon. Binabalik ko na po ang platform nito sa inyo. Salamat sa Panginoon.